So, magandang hapon sa inyo lahat, especially to you, ma'am. Ako po si Dr. Emilio Gatubali, isa sa mga reporter ng number 1. Ang topic ko po is mga estratehiya sa pananaliksik. So, ang mga sumusunod na estratehiya ay maaaring makatulong sa mga mag-aaral para sa maayos na pagsasakatuparan ng mga gawain may kaugnayan sa pananaliksik. So, number 1 is paggamit ng impormasyon. So, ang pagbabasa ng mga aklat, artikulo at yung iba pang nasa sinig-aklatan o kaya nasa internet ay mga inaasahan ng mga mag-aaral upang magkaroon ng higit na pangunawa sa ating asignatura. So, maaaring may pagkakataon na kinakaharap natin yung halos magbumapaw ng mga impormasyon dahilan kung bakit pinasasagutan nila yung mga suliraning kaugnayan sa mga sumusunod. So, number 1 is paghahanap ng impormasyon. Number 2 is pagtatala at pag-record. Number 3, pagbibigay ng interpretasyon sa binasang impormasyon. Number 4, pagsasaayos ng mga impormasyon para sa iba't ibang layon. Number 5, pag-uugnay ng mga impormasyon sa inyong takdang aralin. So, ang pangalawa po is pagbili ng mga makabuluhang impormasyon. So, dahil sa dami ng mga sangguniang mapagpipilian para sa pananaliksik, maasahan na bilang isang mag-aaral ay dapat magkaroon tayo ng katalinuhan na mamili ng tamang sanggunian para sa mga impormasyon. Ito yung mga maaaring isaalang-alang nating mga mag-aaral makabuluhang sanggunian para sa mga impormasyon na kinakailangan sa pag-aaral. So, ang number 1 is pagkakaroon ng layunin. So, pagkakaroon ng layunin, makakatulong ang layunin ng pag-aaral sa paglalaan ng pamantayan sa kung anong uri ng impormasyon ang kakailanganin para sa proyekto. Tinitiyak din ng layunin ng tamang oras at panahon kung kailan dapat makapagpangalap ng sapat na impormasyon na magpapatatag sa isang gawain. So, number 2 is pagsasaalang-alang sa mga datos na mayroon sa kasalukuyan kapag nag-aaral ng isang paksa. So, mahalagang isipin kung anong mga mapagkukunan ang mayroon ka. Ang isang paraan upang gawin ito ay ang pag-brainstorm. So, mahalagang isipin kung anong mga mapagkukunan ang mayroon ka. Ang isang paraan upang gawin ito ay ang pag-brainstorm. Kung ano ang iyong nalalaman tungkol sa paksa upang makuha ang anumang mahalagang salita na nauugnay sa iyong proyekto. So, maaaring magkatulong ang impormasyon ito kapag gumagawa ng sarili mong pananaliksik sa impormasyon sa mga index card, catalog ng libro. So, ang pangatlo po ay ang pagmumuni-muni sa mga mahusay na sanggunian ay maaari rin makatulong sa sistematikong pangangalap ng impormasyon. So, maaaring siyasatin kung ang sanggunian ay talagang mapagkatiwalaan, napapanahon, sinulat ng eksperto sa larangan ng pag-aaral o makabuluhan ba itong impormasyon na ito para sa ating pag-aaral. So, ang ika-4 po is nararapat din siyang siyasatin kung ang impormasyong nakalap nga ba ang pinakamahusay na halimbawa na maaaring ibigay sa isasagawang pag-aaral o pananaliksik o proyekto. So, ang pangatlong part po ng estratehiya ng pananaliksik is paggamit ng journal. Paggamit ng journal, ang journal ay isa sa mga sangguniang pinakapalasak na gamitin sa mga pag-aaral o pananaliksik dahil madali itong matagpuan sa mga silid-aklatan at sa internet. Mataas ang kalidad nito bilang sanggunian ng isang pag-aaral dahil dito mahalaga na maging pamilyar ang mga mag-aaral sa mga importanteng puntos ng journal bilang sanggunian ng isang pag-aaral, katulad ng mga sumusunod. So, number 1 is ang petsa ng paglathala o publikasyon. Pangalawa po is pinagkakadalupasan ng isang journal. Pangatlo po is saalang-alang kung ito ba ay lumalabas sa mga elektronikong sanggunian. Pangapat po is saang journal matatagpuan ng mahalagang impormasyon na may kaugnayan sa iyong pag-aaral. So, at ang panglima po is abstract ng isang pag-aaral. Ang strategiya ng pananaliksik is pagsasaayos ng mga files sa mga impormasyon. So, pag-aayos po ng mga files sa mga impormasyon, ang pagiging organisado ay mahalagang katangian na dapat taglayin ng isang mag-aaral sa kanyang pananaliksik. Nararapat na magkaroon ng sistema kung paano ayusin ang mga datos ng tiyak na magkakaroon ng sistema kung paano ayusin ang mga datos
na tiyak na magagamit sa pag-aaral at maging sa mga datos na posibleng mapagkukunan ng impormasyon. Kung sakali man na hindi pa alam ang katiyagan kung saan ito gagamitin, maaaring gamitin ng mga sumusunod na pamamaraan sa pag-file ng mga dokumento na pagkukunan ng impormasyon. So ang una po is tingnan paminsan-minsan ang iyong mga file at tanggalin na ang mga impormasyon na hindi mo nakakailangan. Ihiwalay ang mga ito sa iyong ibang file. So lagyan ng marka ang bawat file na iyong tinago para sa mga susunod na panggagamitan. So yun lang po, maraming salamat.